Sa muli, ako nga pala si Lorraine, isang bank teller at may bahay. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang pangalawang yugto ng aking kwento. Matapos kong matuklasan ang pangangaliwa ng aking asawa kasamang office mate itong si Joy, ay minabuti kong huwag na munang pumasok sa trabaho kinabukasan. Nagkunwari akong may sakit. Dahil ramdam na ramdam ko pa rin ang matinding panghihina ng aking katawan mula sa walang tigil kong pag-iyak kagabi. Subukan ko bang libangin ang aking sarili sa mga gawaing bahay, ngunit natutulala na lamang ako sa aking kinatatuyuan sa tuwing naaalala ko ang mga pinagsamahan naming dalawa ni Brian. Noong mga panahong sa akin pa lamang umiikot ang mundo nito. Saan nga ba ako nagkulang? May nagawa ba akong pagkakamali? Bakit ganun na lang kadali para sa kanyang kalimutan ang mga pinagsamahan naming dalawa? Parang walang katapusan ang mga tanong na nagpapabalik-balik sa aking isipan habang nakatingin sa mga wedding pictures naming dalawa. Sinusubukan ko namang maghanap ng sagot, ngunit mas lalo lamang akong nalulunod sa kawalan. Bakit hindi ko man lang namalayan na tuluyan na palang nawala ng gana sa akin si Brian? Dahil ba sa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya mabigyan ng anak? Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, maibigay lamang ang supling na pinapangarap naming dalawa magmula nang kami ikinasal. Habang tumatagal ay ramdam kong mas lalo lamang akong nilulunod ng galit. Gusto kong magwala. Gusto kong sumigaw. Gusto kong saktan si Brian nang sa ganun ay maramdaman din ito ang sakit na bumabalot sa akin ngayon. Pero wala namang kasiguraduhan kung muli pa siyang babalik sa akin. Nanatili na lamang tuloy akong tulala sa sala hanggang sa muling tumunog ang aking cellphone. Pinangunahan ako ng matinding kabog sa aking puso. Ngunit humanap pa rin ako ng sapat na lakas ng loob upang tingnan ang screen. Hanggang sa bumungad nga sa mga mata ko ang account ng aking asawa. Sa kabila ng matinding panlalamig at pamamawis ng aking mga palad, ay nagawa ko pa rin sagutin ang tawag niya. Mahal, let me explain. Iyon ang unang bungad ng nagmamadaling boses ni Brian na para bang naghahabulto ng oras. Hindi totoo ang picture na nakita mo. Nagkaroon lang naman kami ng simpleng socials kagabi. Nagkatuwaan ng konti, kaya naparaming inom ko. Ganon din si Joy. Ewan, pero para bang mas lalo ko lamang siyang kinamuhian nang mabanggit nito ang pangalan ng babaeng pilit niya pa ring tinatago hanggang ngayon. Hindi ko alam kung sino ang walang hiyang kumuha ng picture na yon. Baka sinadyang gawin yun para siraan kaming dalawa sa opisina. Hindi ko rin maintindihan kung paano nakaabot sa'yo. Paano kumalat ang pictures. Pero maniwala ka sa akin, mahal. Hindi kita kayang lokohin. Walang namamagitan sa aming dalawa ni Joy. Gustuhin ko mang maniwala sa mga kasinungalingan ng asawa ko. Ngunit hindi yun sapat para muli niyang bilugin ang ulo ko. Huwag mong sabihin sa akin na may tumulak sa kanya, kaya siya aksidenteng napaupo sa kandungan mo. Tanong ko. Napabuntong hininga ako nang mapansing na tameme ang mister ko sa kabilang linya. Paano mo maipapaliwanag ang mga litratong nakita ko? May asawa kang tao, pero nagawa mo pa rin makipaghalikan sa iba dahil lamang sa lasing ka. Mahigpit kong naikuyom ang aking kamao habang wala naman itong imik. Daig niyo pang mag-asawang nasa honeymoon sa picture na nakita ko, Brian. Sa tingin mo ba, maniniwala pa rin ako sa'yo? Muling bumaha ang mga paliwanag nito, ngunit nagmistula na lamang siyang sirang plaka sa pandinig ko. Alam ko kung anong nakita ko, Brian. Hinding-hindi na ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo.
Agad ko siyang pinabaan ng tawag. Nang mabansing namumugto na naman ang mga mata ko. Pero sa pagkakataong to, alam kong hindi na ako naluluha dahil sa lungkot o sakit na hatid ng panloloko ng asawa ko. Kung hindi dala ng galit na nararamdaman para rito. Bilang asawa, madali lang para sa aking magpakamartir kung gugustuhin ko. Ngunit tama bang magdusa ako habang nagpapakasaya siya sa piling ng iba? Akmang tatayo na sana ako sa aking kinauupuan nang matabig ko ang calling card na nasa gilid ng mesa. Habang tinititigan ko to, ay muling bumalik sa aking alaala ang sinabi ng lalaking nakasabay ko sa MRT kahapon. Here's my calling card. Kung sakali mang kailangan mo ng kausap o masasandalan habang pauwi kayo ng MRT, ma'am. Ganun na lamang biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Dahil para bang naririnig ko pa rin ang boses nito kahit wala naman siya sa tabi ko. Sariwa pa sa aking memorya kung paano dumapo ang mga haplos nito sa aking balat. Kung gaano kaalab ang mga yun na hinayaan kong bumaybay sa ilalim ng palda ko habang lulan kami ng tren. Nagpabalik-balik ang tingin ko mula sa calling card papunta sa aking cellphone. Hanggang sa natigilan na lamang ako habang binabasa ang pangalan niya. Aldrin de la Cruz. Sa kabila ng pagiging gwapo nito, ay isa pala siyang mechanical engineer sa manufacturing company malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Hindi nalalayo ang natapos niyang kurso sa mister ko. Ngunit masasabi kong maaga itong nakapaghanap ng trabaho kung ikukumpara sa asawa kong itinuring pang late bloomer ang kanyang sarili noon. May kabakong iniabot o inabot ang aking cellphone, tsaka isa-isang tinipa ang numerong nakalagay sa calling card. Napailing pa ako habang nagdadalawang isip kung dapat ko ba siyang tawagan agad o i-text muna. Wala namang masama, hindi ba? Kailangan ko lang naman ang makakausap. Hindi ibig sabihin na kinuanta ko siya ay gagamitin ko na tong instrumento para makaganti sa aking asawa. Hi Aldrin. Ako to, si Lorraine. Yung nakasabay mo sa MRT kahapon. Text ko. Sobrang kaba ko habang pinagmamasdan ang text ko sa kanya. Alam ko namang masyado itong direct to the point, pero alam kong sa ganoong paraan ay maaalala niya ako kaagad. Binanggit mo pa talagang salitang MRT. Bulong ko sa aking sarili. Ayoko mang aminin, pero batid kong siguro kung hindi lamang kami sakay ng tren ng mga oras na yon, ay malamang sa malamang, isinuko ko na ng buo ang sarili ko sa lalaking noon ko lang nakilala. At kung sakali mang nasa tabi ko lang siya ng mga oras na natuklasan ko ang mga kalokohan ng asawa ko, ay baka kung saan na napunta ang kapahangasan namin sa tren. Ilang minuto rin akong nakatulala sa aking cellphone, ngunit wala akong natanggap na reply mula sa kanya. Hindi naman sinaghintay ako hanggang gabi, sadyang nilibang ko lang ang aking sarili sa pamamagitan ng pakikipagtitigan sa screen ng cellphone ko. 5 days vacation leave? Gulat na tanong ni Bina sa akin nang makita nito ang hawak kong papeles kinabukasan sa office. Bahagya akong ngumiti sa kanya, tsaka napabuntong hininga na lamang. Mabuting at pinayagan agad ako ng HR. Akala ko marami pa silang itatanong sa akin, lalo na't walang supporting na medical certificate, yung sick leave na ginawa ko kahapon. Habang nagsasalita ako, ay pansin kong napapakunot din ang noon nito habang nakatingin sa akin. May mali ba, Bina? May pagtataka kong tanong sa kanya. Agad naman itong parang nadismaya habang naniningkit ang mga mata kong tinitikan. Alam mo, hindi na ako magtataka kung bakit mabilis na naaprobahan ang vacation leave mo, Lorraine. Nagawa mo bang tingnan ng sarili mo sa salamin ngayong umaga? Marahan akong umiling. Ibig sabihin, nagsuklay ka lang talaga ng buhok mo? No lipstick, no powder,
No colorete at all. Tumango ako bilang tugon kay Bina. Siguro naisip ng HR na kailangan mo na talaga ng pahinga dahil maliban sa namumugto ang mga mata mo, namumutla ka rin na pumunta dito sa opisina. Malayong malayo ang itsura mo ngayon sa Lorraine na nakasanayan naming lahat. Anya tsaka sunod-sunod pa ang umiling. Alam mo namang sanay kaming makita na presentable at nakangiti ka palagi. Hindi tulad ngayon na sa unang tingin pa lang ay masasabi talagang may mali. Lumungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Sorry for the word pero para kang pinagsakloban ng langit at lupa ngayon eh. Alam kong masakit at below the belt ang sinabi ni Bina sa akin. Ngunit imbes na mainsulto ay natawa na lamang ako. Alangan namang mag-party-party ako. Dahil nalaman kong may babaeng asawa ko, hindi ba? Natural lang sigurong maging ganito ang reaksyon ko. Sabi ko. Umigham siya ng malakas habang matiim na nakatingin sa akin. Kapag ako niloko ng boyfriend ko, mag-aawol na lang ako at maghahanap ng afam. Baka sakaling doon ay mahanap ko ang swerte ko. Pakonting biro niya sa akin. Habang naglalakad papuntang MRT, ay hindi ko maiwasan ang huwag mapangiti dahil sa mga kalokohan ni Bina. Maliban sa paglalagay niya ng makapal na face powder at pulang lipstick sa akin, ay kung ano-ano pang sinabi ng babaeng yun kanina. Kulang na lang nga utusan niya akong mag-file ng annulment. Pagkatapos ay magpakalayo-layo sa ibang bansa at maghanap na lamang ng ibang lalaking magpapasaya sa akin. Ay, kung alam mo lang Vina. Bulong ko habang inaalala ang naiwan kong cellphone sa bahay. Sinubukan ko pero wala naman akong natanggap na reply. Matapos kong makuha ang beep card, ay lumapit na ako sa machine. Pero hindi pa man ako nakakalampas dun, ay napansin kong may taong nagmamadaling lumapit sa likuran ko. Babanggitin ko sanang pangalan nito nang maunahan na niya ako. Lorraine, hingal niyang sambit sa akin. Hindi ko naman maipaliwanag kung paano nagbago ang tibok ng puso ko nang tawagin niya ang pangalan ko. Sorry hindi agad ako nakareply sa'yo. Wala kasing signal sa site na pinuntahan namin kahapon. Puno ng lambing siyang gumiti sa akin. Kahit mahalata ang pinaghalong pagod at puyat sa mga mata nito. Maaga ka bang uuwi ngayon? Gusto mo bang magmeryenda muna tayo? Sagot ko. Sabi niya. Doon na nakumpirma kong nabasa nga nito ang text messages na pinadala ko sa kanya. Pero parang pagod ka yata. Siguro kailangan mo munang bumawi ng tulog. Mas mabuti siguro kung sa ibang araw na lang tayo magmeryenda. Sabi ko dahil mahalata talaga sa dating nito ngayon na mas malala pa sa overtime ang ginawa niya sa trabaho. Umiling ito at may pagmamakaawa kong tinitikan. Please, may alam akong masarap na snack house dito. Nakakasigurado kong magugustuhan mo ang burger at iba't ibang flavor ng chicken wings nila. Sa huli ay tinanggap ko pa rin ang imbitasyon ni Aldrin. Hanggang sa marting namin ang tinutukoy nitong restaurant. Binigay niya sa akin ang menu at tinanong kung may gusto akong pagkain. Pero sinabi kong siya na ang bahalang pumili ayon sa recommendation niya kanina. Nagmistula akong dalaga at walang sabit habang sabay kaming nagmemeryenda ni Aldrin ng mga oras na yon. Panay naman ang ngiti niya sa akin habang nagkukwentuhan kaming dalawa. Doon ay napag-alaman kong kagagaling niya lang sa isang long-distance relationship at isang taon na rin siyang single. Matapos itong ipagpalit sa ibang lalaki ng girlfriend niyang kasalukuyan pa rin nagtatrabaho sa Taiwan. Kusa ko namang sinagot ang mga tanong nito tungkol sa aking pagkatao hanggang umabot ang usapan naming dalawa sa kinakatakutan ko. May asawa na ako, Aldrin. Napansin kong bahagya siyang napayuko nang marinig ang naging sagot ko. Malamang, bigla na lang tong nawala ng ganang kausapin ako dahil nabanggit niya pa naman kaninang may trauma siya sa babaeng nangangaliwa at nangiiwan sa ere. Sorry
Hindi ko sinabi agad sa'yo. Dagdag ko pa nang mapansing na tahimik to sa kinauupuan. Hinintay ko ang magiging reaksyon niya, kahit alam kong hindi na dapat. Kung sakali mang lumamig ang pakikitungo nito sa akin, ay maiintindihan ko yun. At hahayaan ko na siyang umalis at maunang sumakay ng tren. Kasal na ba kayong dalawa o live-in pa lang? Tanong niya gamit ang mahinang boses. Matiim ko tong tinitigan bago sumagot. 3 years na kaming kasal. Pero hindi pa rin kami nagkakaroon ng baby. Tila dismayado ulit siya. Ganun ba? Nasaksihan ko kung paano ito napasuklay sa kanyang buhok, gamit lamang ang kanyang kamay. Siguro habang nag-uusap kaming dalawa, ay naiisip nitong maling-mali ang nagawa namin sa tren noon. Baka nga mababat madumi na rin ang tingin niya sa akin sa mga oras na to. Masaya ka ba sa asawa mo? Tanong niya. Namilog ang mga mata ko sa naging tanong ni Aldrin. Hindi ko inaasahang ganoon ang magiging karugtong ng usapan naming dalawa. Kumunot ang aking noo. Bakit mo naman naitanong yun? Tanong ko at saka lihim na napakagat sa pang-ibaba kong labi. Hindi kasi kayang itago ng mga mata mo, Lorraine. Anya habang nakatingin ng diretso sa akin. Kahit magsinungaling ka, alam kong may problema ka. Napansin ko yun nung una tayong nagkita sa tren. At mas lumala pa ang stress mo na nakikita ko sa'yo ngayon. Bumuntong hininga ko para kumuha ng lakas ng loob na sumagot kay Aldrin. Pero naunahan niya na naman ako. Alam mo ba, tuwang-tuwa ko nung mabasa ko yung text message mo. Ganun na lang biglang nagbago yung mood ko. Ha? Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis sa akin. Noong isang araw pa ako naghihintay, Lorraine. Ilang beses ko ring hiniling na sana hindi mo tinapon sa basurahan yung calling card ko. Ang mga salitang yun ang nagpalalim ng ugnayan naming dalawa ni Aldrin. Buong akala ko, matatapos na ang lahat nang malaman niyang may asawa ko. Ngunit naging daan yun para mas lalo kong mapalapit sa kanya. Nagumpisa sa simpleng merienda na may konting drama at kulitan. Hanggang sa niyaya ko siyang kumain ng dinner sa bahay. Sinamantala ko ang pagkakataon at lakas loob na nagdala ng ibang lalaki sa aming tahanan. Pasado 7:00 na ng gabi nang magpaalam to. Marahil tuluyan na siyang nakaramdam ng antok mula sa magdamag na pagtatrabaho at ginawa niyang pagsama sa akin. Bakit parang naluluha ka? Anya nang mapansin nitong natahimik ako bigla sa aking pwesto. Hindi pa man kasi ito nakakaalis, ay para bang unti-unti na naman akong binabalot ng lungkot. Wala naman. Pagsisinungaling ko. Dumukwang ito papalapit sa akin hanggang magpantay na ang aming mukha. Hindi ako naniniwala. Sa lapit namin ay halos magkapalitan na rin ang hininga naming dalawa, kaya humakbang ako ng konti papalayo sa kanya. Bakit ba ayaw mong maniwala? Doon, sinalubong nito ang mga mata ko hanggang sa mapansin ko na lamang ang mga braso nitong mahigpit na nakayapos sa akin. Dahil ramdam ko, palambing na sambit niya. Hindi ba uuwi ang asawa mo ngayong gabi? Sa isang iglap, ay tuluyang nawala ko sa sarili nang marinig ko ang tanong ni Aldrin. Umiling lamang ako at seryoso ang boses na sumagot sa kanya. Baka masaya yun, kasama yung office mate niya sa Davao. Mahina itong natawa. Hanggang sa mapansin ko na lamang ang mahinahong paghaplos niya sa aking bewang. Kung ganun, edi sisiguraduhin kong magiging masaya ka rin yung gabi. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Aldrin dahil para bang kusang sumang-ayon ang puso't isipan ko sa sumunod na mga pangyayari. Hinayaan kong kalasin ni Aldrin ang butones ng blouse ko hanggang sa bumagsak ang iba pang suot ko sa may sahig. Sa puntong yun, ay natulala si Aldrin sa tanawing bumungad sa kanya. Alam kong nakakailang,
Pero hinayaan ko siyang masilayan, ang dapat ay sa asawa ko lang. At hindi namin namalayan na napadpad na kami sa silid namin ng asawa ko. Nagkatinginan kami ng ilan pang segundo nang makasampas sa kama, hanggang sa tuluyang naglapat ang aming katawan na tila tunay na mag-asawa. Sa puntong yun ay tuluyan kong binukas ang aking binti at iniyakap sa kanyang bewang. At nang gabing yun, ang lungkot ko ay napalitan ng hindi malilimutang alapaap. Wala akong masabi kay Aldrin. Hinigitan niya ang mister ko pagdating sa kama. Halos magmakaawa ko sa nakakabaliw na sandaling natatamasa ko, kasabay ng pag-uga ng kamang yun. Mag-isa lang ni Aldrin, ngunit parang 3 lalaki ang nagpakasawa sa akin ng mga oras na yun. Nang gabing yon, ay tuluyan akong nawala ng pakialam sa sasabihin ng mga taong nakapaligid sa amin. At kung sakali mang makarating ang ginawa kong to sa asawa ko, ay handa kong harapin ang lahat. Abangan po ang last part.